Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito po mga report at ipinagmamalaki po ni Bongit o ni Bangag na tinatawag ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Dito po sa kanyang mga sinasabing pagsugpo sa korupsyon na siya rin po ang itinuturong ulo nito umano. Painggan po natin at komentuhan po natin mga tambay ang sinasabi niya po. Ito po, umpisahan na po natin ang sinasabi niya kay Saldico at isunod po natin ang sa Diskaya, mga kabayan. Pakinggan po natin siya. Gandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya tininstruksyonan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati yung PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't na nakikita po natin, maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. Yan po mga tambay, sinasabi niya. Tingnan po natin yung pagkakahuli naman daw po, o yung pagkakasuko naman ng Diskaya, mga tambay. Pakinggan po natin. Ibang klase, no? Maibalik. Kay former speaker, although Kusa na raw sumuko sa NBI ang kontratistang si Sal Diskaya matapos siyang ipatrace ng PNP. Binunigyan ng kanyang tagapagsalita. Ngayong linggo naman ang katakdang ilabas ang arrest warrant laban kina Diskaya at iba pang sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Matapos ipag-utos ng PNP ang paghahanap kay Sara Diskaya, siya na raw mismo ang sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Yan ay kahit wala pa siyang arrest warrant. Mismo ang tagapagsalita ni Diskaya ang nagkumpirma niyan sa programang Storycon ng One News. Confirm po, kanilang umaga po, she voluntarily surrendered to the FBI. Hindi raw pinilit si Diskaya na sumuko, pero patunay raw ito na willing siyang makipag-cooperate sa mga otoridad. Mananatili raw si Diskaya sa NBI hanggat hindi pa nailalabas ang arrest warrant. Pupunta na po siya sa NBI kasi nga po, bilang abogado, baka nga naman maglabas ng warrant of arrest ang korte. So at least nandun na siya. Wala pang kumpirmasyon dito ang NBI. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, bago matapos ang linggong Mga tambay, at pagsalitain din po natin ang Diskaya kung ano po ang nalalaman nila dito po sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pagsalitain po natin ang mga Diskaya. I-set up ko lang po mga tambay. Magsasalita po ang mga Diskaya. Grabe po, no? Talagang ang itinuturo lang po ng korupsyon na systematic at sindikat ng korupsyon ay sila lang po ang Diskaya at kung sino-sino ang gusto lang po nila ituro, katulad po ni Saldico. Pero yung may accountability, ligtas. At yung pinsan na dating speaker, ligtas po yata. At yung anak na congressman, ligtas po rin yata. Ligtas lahat. Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot.
Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Hindi ka po ba nahihiya? Ayan, mismo nagsalita na po ang Diskaya. Excuse me po. Hindi ka ba nahihiya? You know? Magkakaiba lang daw po ng parte. Magmula sa taas, sa nagpapatupad, sa nanunungkulan sa gobyerno. Mula sa pinakamataas, mga kabayan. Hindi ba kayo nahihiya? Lahat daw kayo magnanakaw. Pag magnanakaw ang puno, magnanakaw na rin hanggang bunga. Di ba? Magmula ugat hanggang puno, hanggang bunga. Pati dahon. Hindi po ba? Kaya yan po. Magkakaiba lang. At kayo ang nagdidikta kung magkano ang kita o komisyon nyo. At hindi naman sila makakaroon ng proyekto kung hindi rin dahil sa inyo. Di po ba? Nahandyan DPWH, mga politiko, at magmula ro sa pinakamataas. Nakakahiya naman. Para lang pagtakpan, maging malinis kayo. Sinasakripisyo yung katulad ng nasa baba. Alam naman namin na kumita yan. Kumita rin ang malaking komisyon yan, yung mga contractors. Paano naman yung napakaraming congressman? Hindi ba dapat maunang makulong yan? Makasuhan? Di po ba? Napakaraming congressman na ligtas. Ligtas ang mga pangalan. Lalong-lalo yung pinangalanan ni Saldico na kumukolekta at napakaraming insertion na nahawakan. Katulad po ni Saldico, siyempre sarili niya, hindi po ligtas yun si Saldico. Si Tambaloslos at si Sandro Marcos at higit sa lahat, yung dinidilibira ng pera dahil kumukuha raw po ng 25%, yung nagmamalinis, nililinis niya ang sarili niya sa taong bayan na akala mong maniniwala ang taong bayan na hindi siya sangkot sa korupsyon? Hindi po ba? Hindi ka ba sangkot sa korupsyon, Mr. President? Kaya gigil na gigil ka kay Saldico at talagang pinawalang visa mo na. Kansilado na ang pasaporte, ang passport ni Saldico para sabihin na ikaw ay malinis. Sila lang ang magnanakaw. Unbelievable. Bobo at tanga at gago na lang ang maniniwala niyan. Hindi na po gago, tanga, bobo ang mga Pilipino para maniwala na ikaw lang ang malinis. Pamilya mo lang malinis. Pinsan mo malinis. Tapos sila hindi. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya nga po, bagsak na bagsak ang ekonomiya natin eh. Di ba? Bagsak ang ekonomiya dahil sa sobrang linis at galing ng presidente ngayon sa ating panahon. Lalong-lalo nung pumasok po sila ang binagoong ang Pilipinas. Hindi po ba? Nakakahiya. Para lang masabi mong malinis ka. Wala kang bahid korupsyon. You know?
isasakripisyo mo yung iba. Samantalang kayo, isasave mo yung mga sarili nyo. Lahat kayo yung naging sangkot ayon kay Saldico, pati asawa mo, sangkot din. Di po ba? Sa anomalya at korupsyon sa gobyerno ayon kay Saldico. At ayon naman sa iyong kapatid, gumagamit din ang iyong pamilya, kayo, ng pinagbabawal na pulburon. Na takot kayong magpa-hair follicle test. Hindi po ba? Unbelievable. Yan po ang nangyayari po sa ating bansa, mga kabayan. Ginagawa po tayong tanga, bobo at gago ng gobyerno ito para lang po ipakita na sila po ay malinis. Malinis sila at lumalaban at sinusugpo nila ang korupsyon. Mahigit 3 taon. 3 taong mahigit na korupsyon. Ngayon lang po kayo umaksyon. Kaya nga po sinasabi ni Diskaya, pagka nagkabukuhan na, kami lang ang iipitin nyo. Kami lang ang kakasuhan nyo. Samantalang kayo, ipapakita nyo sa taong bayan dahil kayo'y nasa kapangyarihan na kayo'y malinis. Kami lang ang magnanakaw. Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Pare-parehas daw kayo magnanakaw. Sinasabi na ni Diskaya yan. At ganun din ang sinasabi ni Saldico na ayaw imbestigahan at paniwalaan ng DOJ, ng NBI, ng Ombudsman ang mali-maletang pera at napakalalaking insertion, komisyon na natatanggap nila. Kaya nga po mga kabayan, inip na nga tayo di ba? Inip na tayo na sana sa mga darating na panahon, araw at buwan ay maging presidente na si BP Sara para po matuldukan na itong ginagawa po nilang sursuela, moro-moro, haw-syaw na investigasyon ng korupsyon sa ating bansa. Kasi hindi po lahat ay mananagot at magsasauli ng ninakaw nila. Yun din yung sinasabi ni Bongit, ni Bangag, na tinatawag na kanyang ate. Gustong isauli ang mga ninakaw. Gaano kaya karami naman ang ninakaw nila para isauli naman? Hindi po ba? Gaano kaya kalaki umano ang mga ninakaw nila para maisauli rin? Pero malinis po sila. Malinis na malinis. Sila nanunungkulan Sila nasa kapangyarihan. At ang nakapagtataka, pati po ang mga men in uniform, generals natin, ay malinis din po ang tingin sa kanila. Ubo din po ng linis. Walang bahid korupsyon. Diyan ka magtataka sa mga kahayupan at kademonyohan po ng mga taong yan umano. Mga kababayan. Kaya yan po mga kababayan, yan po. Gusto pong paniwalain ni Bongit, ni Bangag ang mga Pilipino na siya po ay lumalaban at sinusugpo ang korupsyon. Samantalang siya ang itinuturo na ulo. Mga kababayan, pinakamalaking ulong isda kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang pinsan umano mismo ni Saldico. At yan din po ang sinasabi ng pamilya Diskaya, mga kababayan. Kaya nga sinasabi po ng mga matatanda po natin, yung ating mga lolo't lola at ating mga ninuno, totoo yun. Pagka nagtuturo ka, kayo, magnanakaw, yung daliri na tinuturo mo, isa lang Kasi yung isa nasa itaas di ba? Yung isa, itinuturo mo doon sa binibintangan mo. Pero yung 3 daliri mo, sa'yo nakaharap. Di po ba? Mas maraming daliri ang tumuturo na kasama ka rin na magnanakaw doon sa systematic, sindikado, pambubudol sa taong bayan. 3 daliri din na nakaturo sa iyo. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan po nangyayari sa administrasyon ng binagongang Pilipinas. Mahilig po silang magturo. Di po ba? Para po maging malinis lamang sila. Sana mga kababayan, sana po dumating na yung panahon na maging presidente po si Vice President Sara Duterte nang makamit po natin ang tunay na katarungan, mga kabayan, sa mga demonyo
at nagpakasama ng mga politiko sa ating bansa umano dahil po sa pera, kapangyarihan. Sana po dumating pa po ang panahon na yan para po makita po natin ang mga tao na ito na nagsasauli ng napakaraming pera na ninakaw nila. Katulad po na sinasabi ni Saldico, 2 billion kay Bonget ang inihingi buwan-buwan. Unbelievable. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang ipinagmamalaki po ni Bonget, mga bayan, na tinutugis niya at talagang pinapanagot niya po ang sinasabi pong mga nagnakaw ng urap sa ating bansa. Pero siya po, ubod po ng linis. Kaya po siya ay nakasuot na puti. Napakalinis po ng suot niya. Yung suot niya lang po ang malinis yata umano. Hindi po ang kanyang pagkatao umano. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo kina Sir Eric Hershaw ng Canada, Bay Chichioko, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, si Ma'am Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At siyempre po mga kabayan, yung dasal po natin at panalangin ay pagsamasamahin po natin na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Ang pamilya po natin at buong sambahanan at ang pamilya Duterte ay mailayo rin po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At nang makarating at nang makita niya po ang katarungan at makabalik pa po siya sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po mga kababayan sa mga dasal. At sa muli po, ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.